Sa wakas, biglang nag-resign na, bumaba sa pwesto itong si Romualdez. At ito ho, ang kasunod, biglaan din napag-resign, pagbaba sa pwesto nitong si Sara Mau Pusit Duterte. Ay, ari na ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, napakainit nitong ating pag-uusapan. Usapang biglaan na pagbaba, pag-resign sa pwesto. Nauna na ho na bumaba sa pwesto ng tuluyan itong Speaker of the House na si Romualdez. Kaya ito ang bigyan po natin ng highlight, ang pagbaba naman sa pwesto ni Sara Duterte, biglaan din. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Eto, nako, ay matindi na. Ay kaya pala ikaw ay nagpuntang bigla diyan sa Senado kahapon. Itong si Sara Mau Pusit Duterte ay meron nung niluluto na ika nga po'y dapat lutuin. Kaya huwag po kayong alis kapag mayroon po kayong pagkakataon. Samahan niyo po akong panoorin, pakinggan hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto, kumustahin po natin. Nasaan ngayon si Sara Duterte? At bakit siya nagpunta diyan po sa Senado kahapon? Ito ho, ang mainit na usapin, mga kaibigan. Eto. Nandito na po, ang mag-uulat sa atin, isa lang ang gusto natin malaman sa kanya, kung kamusta ang vice-presidente. Oo. Kung binisita yung mga senador, nag-react sila doon sa nangyari kanina sa lower house, pero okay na, nakuha na natin yung mga reaction nila. So puntahan na po natin si Mary Monrea sa Senado na nag-antabay po ng matagal sa biglang pagdating doon ni Vice President Sara Duterte. Kamusta ang pag-aantay, Mary Mon? Ayan mga kaibigan, biglaan talaga ang pagpunta. Kaya usapan laging biglaan to eh. Mga mahal kong taga-subaybay, sa bandang gitna ho ang ating isusunod ho dito ay itong konfirmasyon na bumaba na sa pwesto, nag-resign itong si Romualdez. Unahin lang po nating ibahagi ko po sa inyo itong usapin naman na kay Sara Duterte. Ito po mga kaibigan. Jovi Chiki Manny, kaninang 1:30 p.m. dumating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado para raw sa isang courtesy visit kay Senator Rodante Marcoleta. Ang nasabi pa nga dito ni Senator Bongo, bukod daw doon sa visit, meron daw one-on-one conversation itong dalawa, kaya hindi niya rin daw masasabi kung ano nga ba yung pinag-uusapan ng mga ito. Sumaglit din doon sina Senadora Amy Marcos and even Senator Bato de la Rosa. Pero itong dalawang to, pinagbigay rin sila kanina ng payag naman na wini-welcome nila itong si House Speaker Bo GT. Pero pagkatapos kasi nitong naging courtesy visit ni VP Sara, hindi na siya nakapagpa-unlock ng interview kasi magti 3 o'clock na yun, so magkakaroon na session dito sa Senado. Pero ang nasabi niya, meron din daw kasi siyang hinahabol na flight papuntang Sultan Kudarat. Pero ano po ang aasahan natin dito kay Sara Duterte? Talagang patapusin po natin mga kaibigan at magbibigay po tayo ng kaukulang complete opinion dito. ang sinabi niya, bukas daw pupunta raw siya dito sa Senado. So baka doon pa natin mas malalaman talaga kung ano nga ba ang kanilang pinag-usapan. Pero sabi ni Senator Bato, parang wala naman daw show of force yung isinagawang courtesy visit kanina. Very casual lang daw yun, nagkumustahan lang daw sila. Pero wala raw nabanggit si VP Sara tungkol naman sa lagay o kondisyon ni former President Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nananatili sa The Hague, Netherlands. So far, yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo. Mary Mon, sorry, hindi ako updated. Talagang natatawa na lang ho ako eh. Ito ay sumasakay sa agos, mga kaibigan. Dahil mainit ang usaping kahapon, diyan po sa Senado at sa Kongreso, siyempre nagpapainit din ito para pag-usapan itong si Sara Mau Pusit Duterte. Bakit siya bibisita uli bukas sa Senate? Actually, Masay, wala siyang sinabi kung ano nga ba yung magiging pakanya. Basta sabi niya, promise daw, bukas may kipag-usap daw siya sa media para mas may oras na siya. Pero bukas kasi, may pagdinig din ng Senate Blue Ribbon Committee. So medyo magiging busy dito sa Senado. Pero ang sinabi din ng opisina naman ni VP Sara, yung kanyang courtesy visit daw, ang ginawa...
Naku, ay wag na nating tapusin yan mga kaibigan. Mga mahal kong taga-subaybay. Heto, bago ko natin bigyan ng highlight itong kay Sara Duterte, ay gusto ko munang ibahagi sa inyo itong pag-resign ho nitong si Romualdez kahapon, at kung bakit naman nababanggitin dito na biglaan din na pinagre-resign itong si Sara Mau Pusit Duterte. Ito po mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. With a clear conscience, I I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Good. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the Niyan po si Romualdez habang nagpapaalam ho na bababa na po siya sa pisto bilang House Speaker. Ito pa. work of this institution with unity and resolve. The Filipino people never lose faith in democracy, Good. for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may Joel! Ayan mga kaibigan, si Romualdez. Ang maikling pahayag, pinutol ko na ho. Basta't mayroon pong konfirmasyon na pinalitan na po siya bilang House Speaker dahil siya po ay kusa na bumaba sa pwesto. Mga mahal kung taga-subaybay, bumaba na po sa pwesto, kumpirmado itong si Romualdez dahil ang dahilan niya ay para maimbestigahan itong flood control dahil nadadawit ho ang kanyang pangalan, mga kaibigan. Kaya dito sa usapin na ito ay pumasok din ang pangalan ni Sara Duterte na kailangan din biglang mag-resign, bumaba sa pwesto itong si Sara Duterte para nang sa ganon maimbestigahan din ng tuluyan ang kanyang mga pinasasangkutan na napakaraming dokumento o resibo na magpapatunay sa kanya na ika nga po'y sangkot din siya sa katiwalian. Hindi po natin kinakampihan ang bawat isa dito. Tama lang ang ginawa nitong si Romualdez para na sa ganun magkaroon siya na ika nga po'y maalis ang pagdududa ng taong bayan na nagkakaroon siya na ika nga po'y paghawak kung ano man dapat gawin niya para pigilan o impluwensyahan ang investigasyon sa kanya. Diyan po sa Kamara tungkol dito na nadawit ang pangalan niya sa flood control project. Ay itong mga DDSO ay nagmamalinis, lalo na ho si Bato at lalo na ho itong si Sara Mau Pusit Duterte. Ay kahapon ho ay nagpa-interview na nagmamalinis na ika nga ho'y kinukwestiyon niya ang mga korupsyon na kapwa niya politiko. Tumingin ka muna sa sarili mo, Sara Duterte. Ano ba ang pagkatao mo? Ikaw ay ubod na napakaraming bahid ng korupsyon. Kaya't ang sinusulong ngayon ng taong bayan, dapat bigla ka na bumaba din sa pisto. Yan ho ang katotohanan, mga kaibigan. Ba't hanggang ngayon ho, hindi pa siya bumababa sa pisto? Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Maraming salamat po. Bye.